Ayun, so yun mga kadiskarte. I-share natin sa inyo kung sa mga lahat ng mga Jitor owners, sa mga Jitor lovers. So itong i-share natin sa inyo para maging aware kayo, para hindi kayo matatakot pag may makita kayong mga ganitong mga warning signs sa inyong mga cluster. So katulad nito, papakita ko sa inyo. Ayan. Yung mga ganitong warning sign, ayan. Ayan. So ang ibig sabihin yan, ang ibig sabihin ng mga warning sign na yan na mga kadiskarte sa mga owner, Jitor owners dyan, ibig sabihin kailangan ng i-service yung inyong sasakyan. Pag may nakakita kayong ganito, yan, yung mga tools na yan, lapit natin. Ayan. So, yan. Yan mga kadiskarte, depende yan sa dealer. Kasi ito every 5,000 ang change oil nito sa kanyang system. So ang ginagawa dito sa amin, every 10,000 ng oil ang ilalagay. Yan, ang kailangan mo na lang dito, pag halimbawa nag 5,000 na yung sasakyan, tapos lumabas ng indicator na yan, kailangan na siyang i-reset lang yung oil, pero 10,000 pa siya magpa-change oil. Kasi yung oil na nilagay namin dito fully synthetic. Ayun. So depende yan sa mga dealer kung ilan ang kung anong klaseng oil ang recommended na ilalagay dyan sa inyo. Ayun. Ayun mga kadiskarte yung ilaw na yun yung kinabahan din yung customer bakit to may ganyang ilaw. So dito kasi pag nag-change oil kami every 10,000 ang change oil nito. So pag may ilaw na lumabas na yan, i-reset lang natin yung oil. Pagdating uli ng customer ng 10,000 saka siya magpapalit ng oil mga kadiskarte. So ganun din sa inyo kung meron kayong ganyan, nakikita ng ganyan, tas 5,000 km na yung inyong tinakbo. So pupunta na kayo ng dealer kasi yan, wala pa akong nakitang manual reset ng oil niyan. So sa computer pa. So hindi ko pa alam kung may manual reset. Alam ko wala siguro. Pero magtanong din ako para ma-share ko rin sa inyo kung may manual reset ito kahit kaya niya, pwede nyo nang gawin. Ayan. So dito, meron tayong computer na ginagamit. So i-reset natin yung oil na yan. Yung kanyang indicator mawawala yan pagkatapos natin ng reset. Ayan. So itong gamit natin. Ayan. Ito yung gamit natin. Launch pala yung gamit natin. Ayan. I-system scan lang natin yan. Ayan. Yung reset niyan, meron na dalawang way ang reset niyan. Pero ito, pagkatapos natin ng scan, laging nakikita yung kanyang reset yan dito sa ICM niya. Tapos misfunction. Ayan, nakita mo yung reset, maintenance. Ayan. Click lang natin yan. Sundan lang natin yung procedure. Yes. Ito guys sa mga may computer na kung paano mag-reset ng oil. Kahit ano namang computer, kahit ano namang scan tool, pwede mag-reset dyan. Sa ganong pamamaraan. Ayan, pagkatapos nyan, balik na natin kasi okay na yun. So yan na. So nawala na yung kanyang ilaw dyan kanina. So ganun lang siya kadali. Ayan. Pag pumunta kayo ng dealer, wala namang charge yan. Hindi ko lang alam sa ibang dealer ano. Siguro wala naman. Ayun. Kung malapit kayo sa akin, punta kayo sa akin. At akong bahala dyan sa mga ganyan. Gawin nating libre yan. Ayan o, nakastart yung sasakyan natin. Wala na siyang mga nakailaw dyan. Ayan. So ito pala sasakyan natin ay X70 rin ito na 2023 model din. Ayan. So yan din po yung kanyang loob. Ayan. Kaparehas nung isa nandoon no, napapalitan natin ng sunroof. Hindi natin mapapakita ng buo. Pero ito bago rin. Ito bago pa lang.
So yun lang mga kadiskarte at maraming salamat uli once again sa inyong palaging support sa aking channel. So maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating may kapal. So thank you.